sa buhay, pakitaas ang kamay. Mukhang walang tumaas, no? Nangahulugan lamang mga kapatid, mga kabataan, na sa inyong murang edad, no? Talagang nagkakaranas na po kayo na tinatawag na mga problems ng life. Na kung minsan kayo nalilito sa mga pagkakataon na kayo po ay nagkaranas ng iba't ibang mga problema. Kayo nalilito kung paano mabigyan ng kalutasan o solusyon ang problema na inyo pong kinakaharap. Kaya kinakailangan po natin yung tinatawag na gabay sa ating buhay dahil sa mga problema na dumarating sa ating pong mga buhay. Another thing, kailangan ng gabay because in reality, we don't know everything. No? We are not infinite. Sangayon ba tayo dyan? No? Hindi po natin alam ang lahat ng bagay. Kahit sabihin mo man na ikaw ay napakagaling, kahit sabihin mo man na ikaw ay talagang hinakaan sa iyong mga kaklase doon sa school, kahit sabihin mo man na ikaw valedictorian, kahit sabihin mo man na ikaw kumlande, sabihin mo man na ikaw very talented at napakaraming alam sa buhay, but in reality, we are not infinite. Hindi po natin alam ang lahat ng bagay. Kaya kinakailangan pa rin natin yung salitang gabay, no? So dahil dito, mga kapatid, mga kabataan, nangailangan talaga tayo ng gabay sa ating buhay sa ayaw at gusto natin. And then, unang-una, dahil kailangan natin ang gabay sa ating pong buhay, ito po ay napakagandang palaala. Christians should be aware of false guides. Dapat tayong maging aware sa hindi po tama na maging gabay, no? Sa ating pong mga buhay. No? Dahil many are guided by the foolish people. Napansin niyo ba yan? Marami pong mga tao na pumahamak dahil sa kanilang pagsunod sa mga advices ng mga hindi matuwid na mga tao. Kaya the Bible says, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Mayroon po talaga mga advices na nagaling sa mga tao na hindi po maganda. Na ito po ay magdadala sa atin sa kapamakan kung ito ay ang ating susundin. Marami pong mga kabataan na nagpariwara, nasasayang ang kanilang mga buhay dahil nadala po sila sa mga advices ng kanilang mga kaibigan na kung saan hindi pa nagkaroon ng tamang relationship sa ating pong Panginoon. Sa madaling salita, hindi pa po sila mananampalataya. Kaya be aware mga kapatid, mga people. Be aware of the foolish people. No? Another thing, many people are guided by the standard of this world. Isa ito sa mga hindi dapat at talagang maging aware tayo na kung itong mga bagay na ito po ang maging gabay sa atin, hindi po ito magdudulot sa atin ng kabutihan. Alam natin ang standard of this world, no? Lalo-lalo na sa mga kadalagahan. No? Talagang kung ang sanglibutan natin ang ating pagbabatayan sa kanilang standard sa pagtanggap ng maniligaw, o basta professional, basta engineer, sagutin mo na, huwag mo nang patagalin. Yeah? Basta abogado, sagutin mo na, huwag mo nang patagalin, magaling yan. Yan po ang standard ng sanglibutan nito. Lalo na pag maraming pira, huwag mo na pag-isipan, tanggapin mo na. Yeah? Yan po ang standard ng mundo nito. Pero pag pastor ang manliligaw, mag-isip-isip ka muna. Walang pira yan. Kawawa, no? So, no? Mga kapatid, na hindi po sana tayo maging guided sa tinatawag na standard of this world. Some are guided by their own emotions. No? Ito po ay napakatindi. Dahil marami pong victims na mga babae, mga
sa tinatawag na emotions. Lalo na sa mga kabataan, no? Dahil alam ko, dumaan din ako sa pagiging binata, no? Pag nakita ko lang yung napakagandang linalang, parang yung aking emotion hindi ko na maintindihan, no? At ito po ay nakakalason sa ating mga kaisipan. Kung we are guided by our emotions, yung ating kaisipan nalalason na kahit sa bawat oras kung siya na lang ang laging umiikot sa iyong isipan, no? Hindi mo siya madali-daling makalimutan. Sa bawat oras, bawat minuto, sa lahat ng araw, araw man o gabi, siya na rin ang palaging naging laman sa iyong kaisipan. Nalason sa pamagitan ng kanyang emosyon. Gusto mo man siyang limutin, pero bigong ka pa rin, wala ka pa rin magagawa. Dahil kahit na sa iyong pagtulog, siya pa rin ang naging paksa ng iyong panaginip. Pangbihira, no? Kaya beware, mga kapatid. Huwag kayong madala. Huwag kayong magpagabay o magpag-guide sa pamagitan ng inyong emosyon. Because the Word of God says, heart is deceitful above all things and is desperately wicked. Maaari na ikaw ay nabisit naman sa iyong nararamdaman. Pero bandang huli, darating ang panahon na ikaw ay magsisisi kung ikaw madala sa daloy ng iyong nararamdaman. Kaya beware, mga kapatid. Ito po ay hindi magandang gabay sa ating pong mga buhay. Another thing, others are guided by the culture of instant. Na ano bang ibig kong sabihin? Sa ating pong panahon ngayon mga kapatid, uso na po yung tinatawag na yung mabilisan lang ba? Mayroong instant coffee, 3-in-1, napakabilis. No? Yan po ang uso sa ating pong panahon ngayon. Of instant. Instant money. Nakagustuhan natin kumita ng limpak-limpak na pera, parang ayaw na natin magtrabaho ng maayos. Gusto natin na kumita lang agad ng napakalaking halaga. Biglang yaman. Kaya maraming napapahamak dahil sa kagustuhan ito. No? Maraming gumagawa ng hindi maganda sa hindi tamang proseso para lamang kumita ng napakalaking pera. Marami po ang mapahamak sa mga bagay na ito. Kaya, beware, mga kapatid, mga kabataan. Mayroon pang tinatawag na instant marriage. Ano ba yan? Parang gusto lang biglaan na pag-aasawa ba? Ang problema naman, gusto lang mag-asawa, wala pa namang boyfriend. Gustong mag-asawa agad, wala namang girlfriend. Yan ang problema, yan masakla. Pero hindi lang yan, mga kapatid. Ang nais ko talagang bigyan diin. Maraming tao na gustong pumasok ng ganitong relationship, no? Tinatawag na marriage relationship. Pero, nandyan pa sa estado ng kanila kung pag-aaral. No? Pero huwag kayong dapat padalos-dalos. There is a time for everything. No? Kaya nakita natin yung mga tao, yung mga kabataan na nadala sa kanila pong kaisipan na gustong nagmamadali. Hindi po naging maganda ang kalagayan o ang kanilang kinahinatnan. Humantong po sila sa pagsisisi dahil po sa ganitong prinsipyo. Instant relationship. Kaya may panahon, no, sa bawat bagay. Huwag nating madadaliin. Mayroong iba na gusto lang mag-asawa kasi nakatapos na sa pag-eskwela, pero ang problema, tambay pa lang, walang pang trabaho, walang pang income. Kaya ang pumapasan sa kanilang pong responsibilidad, hindi sila, hindi ang kanilang mga magulang. Kawawa naman. Kaya yun po ang ating dapat tandaan. Beware of false guides. Isa na ito, yung tinatawag na culture of instant. Now, sino
Now, ito po yung kasagutan. Nandito po sa tarpaulin, itong tinatawag na si Jesus ang ating gabay. Pwede ba natin sabihin, mga kapatid, sabay-sabay tayo? Okay. Si Jesus ang ating gabay. Oh, praise the Lord. Sana hindi tayo magkakamali. Talagang maging realidad. Ganito doon sa ating mga buhay ng ating pong gabay. Hindi po yung ating sarili, hindi po yung ating emotion, hindi po yung standard of this world, hindi po yung kung ano-ano, kundi walang iba. Ang narapat natin maging gabay ay ang ating pong Panginoong Jesus. The Creator of heaven and earth, the Mighty One who knows everything, who never commit mistakes, who is faithful sa Kanya pong pagkagabay sa atin na hindi po tayo dalhin niya sa pahamakan sa ating pong mga buhay. Now, if the Lord Jesus is our guide, mayroon nakasulat dito, ang salitang J, no? Ano ba to? Natawag na garantiya. Magkakagarantiya tayo, no? Mayroong garantiya na kung gawin natin na si Jesus ang gabay sa ating pong mga buhay, hindi po niya tayo dalhin sa kabiguan. Hindi po niya tayo dalhin sa kapamakan. Sa halip, mayroong garantiya na kanyang ibibigay sa atin na kung anuman ang ating mga hakbang, anuman ang ating pong mga gawin, ito po ay hantong sa pagiging matagumpay. Amen? So mayroong garantiya, kaya dapat atin pong gawin na mga katotohanan na ating pong gabay ay walang iba ang ating pong Panginoon Jesus. Mayroon pang tinatawag dyan yung letter A, asam. Ano ba yung asam? Mayroon tayong mga asam-asam, no? Mayroon tayong mapanghawakan na pag-asa na hindi po tayo bibiguin ng ating pong Panginoon. Ano man ang inyong pong mga pangarap sa buhay, ano man ang inyong pong nilalayon sa buhay na ito, makakaasa po tayo na ito po ay ipagkaloob ng ating pong Panginoon. Dahil ang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus na magsilbing gabay sa atin, siya po ay nakakaalam sa lahat ng kabubuti para sa atin. At siya po ang source sa lahat ng bagay at nakakaalam sa lahat ng bagay, higit sa lahat nakakaalam kung paano niya matutugunan at ibigay ang ating pong mga pangailangan. Amen? Okay. Mayroon siyang mga tagubilin. Ayan po ay tumutukoy sa mga instruction ng ating pong Panginoon. And then natin yan mapag-usapan later. And then, mayroon tinatawag na action. Kinakailangan na ang ating pong mga aksyon, ito po ay nakabatay sa mga instruction ng ating pong Panginoon. And then, sa letter Y, mayroon tinatawag na yakap. Yan po ang ating panghawakan. Yan po ang ating yayakapin, yung mga bagay-bagay na ating pong matatagpuan sa ating pong Panginoong Isus. If the Lord is our guide, He will never leave you nor forsake you. Dahil matapat ang Diyos sa Kanya pong mga pangako para sa bawat isa sa atin. Okay. Alam na natin kung sino ang nararapat na nating magiging gabay sa buhay bilang mga mananampalataya. Another thing, how did Jesus guide His people? Na unang-una, pag-usapan muna natin yung kung paano ginabayan ng Diyos ang Kanyang mga anak, ang Kanyang mga tao noong unang panahon. No? Noong unang mga panahon, lalo na sa panahon ng mga Israelitas, ang Diyos ay nagabay sa Kanya o sa kanila through His divine presence. No? Example sa kanilang paglakbay mula doon sa kanilang pagkalipin sa loob ng napakahabang panahon doon sa Ehipto, sa kanilang paglabas going to the land of promise. Alam natin na sila po ay nagpaikot-ikot lamang doon sa tinatawag na desierto. At doon natin pong makikita kung titingnan natin ang kasaysayan na bagamat nagkaroon sila sa napakahaba
humiwalay ang Diyos sa kanila, ang presensya ng Diyos sa kanila, na sila po ay patuloy na ginagabayan ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng tinatawag na Shekinah Glory. Sino nakakalam sa inyo kung ano yung Shekinah Glory? Yan po ang tinatawag na pillar of clouds during the day, na kung saan yun po ang tumatakip sa napakainit na araw upang hindi po susunod sa sobrang init doon sa disyerto. Dahil wala pang mga punong kahoy doon na kanila pong mapapasilungan. Sa panahon naman ng gabi, yun ang magiging pillar of fire na magsisilbing liwanag sa gitna ng napakadilim na gabi upang hindi po sila mahirapan. Yun ang kanilang gabay, no? Sa pamamagitan ng divine presence ng Panginoon. At yun din ang kanilang gabay kung kailan sila uusan patungo doon sa kanilang destination na walang iba, the land of promise or the land of Canaan. Kung hindi umuusan yung pillar of clouds, hindi rin sila pwede na umabante. Dahil ikapapahamak nila kung wala ang presensya ng Diyos na kasama nila. Ganon nagabay ang Diyos noong unang panahon. And then hindi lamang naggabay ang Diyos noong unang panahon sa pagitan ng kanyang divine presence, but also nagabay ang Diyos sa kanila sa tinatawag na through visions and dreams. No? Sa pagitan ng ano ba yung wikang Tagalog ng visions? Pagtulungan niyo man ako. Visions. Mga pangitain, tama ba? Yan. Isa yan sa mga paraan ng Diyos upang gabayan ang mga tao noong unang panahon. Visions and dreams. Sa pagitan ng panaginip. Pero ang nakakalungkot, hindi ito masyadong applicable ngayon dahil ito ay ginamit at inabuso ng napakaraming mga preachers. No? Mayroong mga preachers na nagsabi, ito ang sinabi ng Diyos sa aking kagabi sa pamamagitan ng aking panaginip na magsimula ngayon, ako na ang nagmamayari ng inyong mga kaluluwa. Napansin niyo yun? Ito po'y ginagamit ng ibang mga preachers. At hindi lang ito ginagamit ng ibang mga preachers, at hindi lamang ito inabuso ng ilang mga tao, ginagamit din ito ng ilang mga binata. Sabihin ng ibang mga binata, alam niyo, pinakita ng Diyos sa akin kagabi sa aking panaginip ang isang napakagandang linalang na nais ng Diyos na aking magkasama panghabang buhay bilang aking magiging asawa. At yung magandang nilalang na pinakita ng Diyos sa akin sa magitan ng aking panaginip ay walang iba kundi ikaw. Yan po ang ginagamit ng ibang mga lalaki. Kaya inabuso yung tinatawag na visions and dreams. Kaya hindi na ito masyadong applicable sa ating panahon. Na paano ba magabay ang Diyos? Paano ba tayo gabayan ang ating pumpay ni Jesus sa ating kasalukuyang panahon? How will Christ guide us today? Now, some principles for receiving Jesus' guidance. Unang-una, matanggap po natin ang guidance ng Panginoon sa pamamagitan ng tinatawag na by knowing God's Word. By knowing God's Word. God's guidance is displayed through the framework of the Bible. Kaso, hindi na natin masyadong minamahal ang ating pong mga Bible ngayon. Sangayon ba kayo dyan? Parang alanganin na tayo, no? Alanganin na tayong sumagot na talagang mahalaga pa rin yan sa ating pastor. Kung minsan, maaari ang nasa ating isipan, hindi na kasi uso ngayon ang Bible, pastor. Hindi nga na ngayon uso yung Holy Bible, ang uso ngayon, Holy Cellphones. Holy Cellphones daw ang uso ngayon.
Now, beloved friends, no? Beloved kong mga kabataan, ito yung isang prinsipyo na kung saan matangkap natin yung guidance mula po ng ating pong Panginoong Hesus sa pamagitan ng ating pong pagtuklas at pagkakaalam patungkol po sa Kanyang mga salita. Kaya napaka-importante po na ating pong papalagahan ang mga salita ng Diyos na walang iba ating pong makita dito sa ating pong mga Biblia. Napaka-importante po na ating pong alamin ang nilalaman sa Bible na ito dahil ito po ang salita ng Diyos na dito Kanyang ipinahayag kung paano natin malaman ang Kanyang pong mga gabay para sa ating ikabubuti at para hindi tayo madala sa tinatawag na kapakamakan. Alam ko naman yung Bible, Pastor, pero alam mo ba ang nilalaman ng Bible? No? Kaya talaga ina-appreciate ko noong panahon ng pandemic dahil umuuso noon yung mga challenge sa pag-memorize ng versikulo, pag-memorize ng mga chapters, pag-memorize ng mga books. No? Hindi lang chapters, kundi books pa talaga. At gusto kong pasalamatan at gusto kong i-appreciate ang isa, ang direktor natin ngayon, si Ma'am Jubel, na siya lamang ang tanging siguro na nakapag-recite sa the Book of Philippians. Pagkitaas ka ng kamay, Ma'am Jubel? Ma'am Jubel? Wow! Hindi po basta-basta. No? Kinakailangan ito ng napakahabang panahon at talagang dedication at passion upang ating malaman ang nilalaman sa mga salita ng Diyos. Kaya dahil dito, nagdirito ang ating pong mga pastors upang gabayan ang bawat isa sa atin, ang ating pong mayang people, upang kanila pong matuklasan, upang kanila pong malaman ang mga salita ng Diyos. Kaya kung sino man ang mga pastors dito, pagitaas ka ang kamay. Pastor Jeffrey, Pastor Alapan, Pastor Maranion, Pastor, sino pa dyan sa likod? Pastor Ryan, sino pa? Pastor Charlie. Meron pa bang iba? May pamilungan natin, Ma'am Ray, no? Ma'am Jubil. Sila po ang ginamit na instrumento ng Diyos upang matulungan tayo, magabayan tayo para atin pong malalaman ang mga salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po mga kapatid na sa ating mga churches, huwag natin paliwalain ang mga aral na hinanap ng ating pong mga pastors. Huwag natin paliwalain ang mga aral na pinipreach ng ating pong mga pastor dahil bakto sa inyong kaalaman upang matuksasan ninyo at malaman ninyo ang nilalaman sa salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ito po ay makapangyarihan upang magbigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng encouragement, magbibigay sa atin ng courage, sa ating pagpapatuloy, sa ating paglilingkod, sa ating pong Panginoon. Amen? At hindi lamang ginagamit ng instrumento ng Diyos ang kanyang mga salita para malaman natin ang kanyang pong mga nais na atin pong dapat malaman. Hindi lamang ginagamit ng Diyos ang kanyang mga lingkod, ang mga pastors, kabayan tayo upang malaman natin ang kanyang mga salita. Mayroon pang binigay na espesyal na kabayang Diyos sa ating mga buhay. At yan ay walang iba kundi yung banal na espiritu ng dirito sa ating mga puso. Pwede niyo bang tingnan ang inyong katabi? Please. Ano sa tingin niyo? Ano kaya ang espiritu na nandyan sa sarili niya? Na nakita niya? Huwag naman kayong mapaghusga, bawal yung judgmental. Kasi kung minsan, binabase natin ang ating mga judgment sa nakita natin sa ating mga mata, di ba? Minsan, minamaliit natin ang ating pumagpatibase sa ating pong nakikita. Pero hindi ganon ang paningin ng Diyos, hindi ganon tumingin ang Diyos. Na tumingin lamang sa
at ibigay ang ating panahon sa Kanya. Bagamat minamaliit ka sa tingin ng iyong katabi, pero mayroon kang magagawa na higit pa sa magagawa, nagbibigay ng hindi magandang judgment sa iyo. Amen? Purihin ang Panginoon. Hindi lamang ang Diyos magagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, no? But also, another thing, pwede tayong magagabayan. Itong tinatawag na sa pamamagitan ng mga advices of the saints people. Aminin na lang natin mga kapatid, binanggit ko kanina, kahit gaano man tayo kagaling, kahit gaano man tayo katalino, gaano man tayo kahusay, hindi pa rin natin alam ang lahat ng bagay. May mga pagkakataon na lagay ka sa langanin. May mga pagkakataon na talagang lito-lito ka na. May mga pagkakataon na nandyan ka sa iba't ibang mga problema na hindi mo alam kung ano ang narapat mong gawin. Kinakailangan mo yung advice ng mga tao na medyo mahaba na ang karanasan sa buhay. Now, sa ating mga schools, di ba, mayroong mga tinatawag na mga guidance counselor, di ba? Sila po yung nagbibigay ng payo upang masolusyonan yung mga problema ng mga estudyante. Maski na sa ating mga pagtitipon, di ba? Sa kids camp, o ano pa mga pagtitipon natin, mayroon tayong mga tinatawag na mga counselors. No? At alam ko na marami sa inyo naging counselors during kids camps. Kahit na sa mga youth convention. Napakalaking tulong po yan mga kapatid na hindi po natin suluhin ang bigat na ating naramdaman sa mga panahon na tayo ay mayroong na problema sa buhay. Nakakatulong po yung advice, counsel of the saints of people. Another thing, another principle for receiving God's guidance is commitment to God's will. Maging committed po tayo sa kalooban po ng ating pong Panginoon, mga kapatid. You know, oftentimes, tayo po ay namumuhay na labas sa kalooban ng ating pong Panginoon. Many times, na sa ating pong mga panalangin, hindi po natin hinahangad kung ano po yung kalooban ng ating pong Diyos. Hindi po natin hinihingi kung ano po yung direksyon ng kalooban ng Panginoon. Madalas sa ating pong panalangin, ang ating pong hinahanap yung approval ng Diyos sa ating pong mga ninanais sa buhay na makamtan. Parang gusto nating pilitin na ang Diyos ang siyang sumunod sa ating kalooban. Di ba? Maraming pagkakataon na ganyan tayo. Lord, bigay mo naman ito sa akin kasi gusto ko talaga. Ang ating mga prayers hindi po naka-align sa kalooban ng Diyos. Dapat natin malaman na ang bawat isa sa atin, tayo po ay mga nilikha ng Diyos at ang Diyos na lumikha sa atin, mayroon siyang purpose, mayroon siyang kalooban para sa atin po mga buhay at narapat lamang na sa kanyang kalooban na tayo kanyang manilikha, naka-align din ang ating pong mga hangarin, ang ating pong mga layunin at ang ating pong pagsisikap sa kanyang pong kalooban sa bawat isa sa atin. Amen? Another thing, parang hindi na tayo magtatagal, no? Another principles for receiving God's guidance is trusting in God's ways. Ito po ay napaka-importante mga kapatid. Para ating pong matanggap ang guidance, napakagandang guide ng ating pong Panginoon. Na unang-una, balikan ko muna, matanggap po natin ang guidance ng ating pong Panginoon Jesus by doing God's Word. Pangalawa, matanggap po natin ang kalooban ng Diyos o guidance ng Diyos sa ating pong mga buhay through the counsels of the saints. Also, pangatlo, matanggap din natin ang
ng ating pong Panginoon sa pamagitan ng tinatawag na commitment to God's will. At itong pang-apat, receiving God's guidance is trusting in God's ways. Manalig tayo sa kaparaanan ng Diyos. Siguro sa mga bagay, may mga panahon sa ating pong buhay na nalito tayo, maski na sa pagbibigay ng ating pong mga desisyon. Litong-lito tayo. Kung minsan sa ating pong mga desisyon, ito po'y nakabase lamang sa sarili nating pangunawa, nakabase lamang sa sarili nating mga pananaw, nakabase lamang sa sarili nating naramdaman, pero madalas, ang mga pinagbabasihan natin ay madalas sumasablay. Ngunit mayroong kapamaraanan kung tayo magtitiwala na hindi po sumasablay. At yung kapamaraanan na yan ay kapamaraanan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ang Diyos ay mayroong paraan kahit na sa pagprotekta ng kanyang mga anak. Naalala ko nung anong linggo ba yun? Nung galing kami sa Pilukawan, doon sa Bagat, Bataan. Sa aming pag-uwi, napakalakas ang ulan, napakabilis din ang aming takbo. Pero hindi ko maisip na tumatakbo na pala kami na zero na. Wala nang hangin yung gulong ng aking sasakyan sa bandang likuran. Di ko nga alam kung paano kami nakarating doon sa nag-stop over kami. Pero mabuti ang Panginoon at dahil kahit sa ganong situation, mayroon siyang gabay sa amin upang hindi kami mapapahamak. Bigla ko lang naisip na mag-stop over muna kami. Kahit gusto ko na talagang arangkada dahil napakagandang daan highway, expressway. Pero naisip ko lang bigla, stop over muna kami doon sa Petron. May mga kainan din doon. Pagdating namin doon ko na natuklasan na zero na pala talaga yung hangin ng aming gulong sa sasakyan. At hindi ko lubos ang kalain kung paano kami nakarating. At ang aking pinoproblema kung paano kami magkauwi dahil wala akong magamit. Pero mabuti ang Panginoon dahil sa kanyang kapamaraanan, mayroong isang driver na nag-volunteer siyang gumawa, mayroong siyang mga gamit, kanyang nilabas yun, tinanggal niya ang ating gulong, tapos pinahanginan namin, tapos pinalitan sa ating reserva. Kaya mabuti ang Panginoon. Mapagkatiwalaan siya sa lahat ng bagay, sa kanyang kapamaraanan na hindi po natin dapat pagdudahan. Mapagkatiwalaan ng Diyos ang kanyang kapamaraanan kahit na sa pag-provide sa lahat ng ating pong mga pangailangan. Imagine, kung babalikan natin yung nangyayari sa journey ng mga Israelites people going to the land of promise. Malaki ang kanilang problema dahil wala po silang supply ng pagkain. Napakarami nila. Pero sa kabutihan ng Diyos, hindi po sila pinabayaan. Hindi po sila namatay sa gutom, hindi po sila namatay sa uhaw, dahil ang Diyos ay mapagkatiluan. Ang Diyos ay matapat sa pag-supply sa kanilang mga pangailangan. Kaya ito din ay aking naranasan personally sa aking buhay. Noong panahon ng aking kabataan na mayroon akong plano na pumunta sa Bible School, parang magiging pastor. No? Isa sa aking pinoproblema, wala talaga akong supporter. Pero problema ko kung paano ako makasurvive sa Bible School na kahit isa wala naman tumulong sa aking pagsusupport sa aking pangailangan doon sa Bible School. Pero ganun pa man, kahit wala akong supporter, iniisip ko na tutuloy ako sa akong plano sa pagpunta sa Bible School dahil ang aking isang katawan ng iba sa pagtitiwala sa kabutihan at sa
loob ng napakahabang panahon. Imagine how many years na sila po ay nagpikot-ikot doon sa disyerto. 40 years. Kaya dahil dito, dahil sa aking pananalig, sa kapamaraanan ng Diyos, alam ko na ako lang nag-iisa na walang supporter na pumunta sa Bible School. Kung kayang sinuplayan ng Diyos ang pangailangan ng mga snatch people, walang rason na hindi niya kayang suplayan ang nag-iisa na nangailangan ng supply doon sa Bible School. Walang rason kung pinsuplayan ng Diyos ang pangailangan ng mga Israelites sa loob ng napakahabang panahon. Walang rason na hindi niya kayang suplayan ang ating pangailangan sa loob lamang ng 4 na taon doon sa Bible School. Ayun lang ang aking pinahawakan. Sandata ang pagtitiwala sa kakayanan ng Diyos sa pagtugon sa ating mga pangailangan. Dahil ang kanyang kapamaraanan ay hindi po natin pwedeng limitahan. Kaya by God's grace, kahit walang supporter si Pastor Silvano, I was able to graduate noong 1993. No? Magkasunod kami ni Pastor Maranya. And I'm so thankful na magmula noon, hindi lang ako tinawag na Brother Rene, kundi marami nang tumawag sa akin na Pas. Hindi pa ganun prito. Yung iba naman, maraming tumawag sa akin na Tour. Prito na. Masaya na ako doon. Masaya na tayo dyan. Kahit alin, ano man ang inyong pipiliin tawag sa akin, Brother, Pas, or Tour, masaya na ako dyan. No? Purihin ang Panginoon. Nangyari po yan dahil sa kabutihan at karapatan ng Diyos na dapat tayo magtitiwala sa kanyang kapamaraanan. Now, beloved friends, beloved young people, kung ano man ang inyong mga plano sa buhay, nais niyo ba mag-Bible school? Pero na-confuse kayo dahil walang nagpa-promise sa inyo na magiging supporter niyo? Magtiwala kayo. Ang Diyos ay handang gumawa ng paraan upang makamtan niyo ang inyong nilalayon sa buhay na someday magagamit kayo para sa gawain ng ating pong Panginoon. Ngunit kung kayo man, ano man ang maging desisyon niyo sa buhay, ma-Bible school man o saan man kayo dadalhin, ano man ang mga kurso na inyo pong nais kunin, huwag kayong makalimot ng buhay na ito dapat natin ipapagamit sa ating pong Panginoon. Lalo na sa inyong mga kabataan. The Bible says, remember thy creators in the days of the youth. Habang malakas pa ang inyong mga katawan, huwag niyong ipagkait ito na ipagamit sa ating pong Panginoon. Habang aktibo pa ang inyong mga talento, habang aktibo pa ang inyong mga sarili, at marami pa mga bagay-bagay, marami pa ang inyong mga gawa para sa gawain ng ating pong Panginoon. Huwag niyong ipagkait ang inyong pong mga sarili. Now is the right time for you to be used by God. Kahit sino ka man, ano ka man. Kahit iniisip mo man na ikay binabaliit sa iyong kaibigan. Iniisip mo man na parang wala kang binagtag. Pero maski sino ka man, kung ayaw mong puso, ayaw pong buhay, handa na pong ibigay sa ating pong Panginoon, God will use you and you will become successful sa lahat ng mga bagay na nais niyo pong gawin in line sa kalooban ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po natin kalimutan na dapat maging realidad sa ating pong mga buhay, na sa ating mga buhay, si Jesus Christ lamang ang ating pong mga gabay, no? Ang ating gabay sa ating pong mga buhay. Dahil kung si Jesus ang ating pong gabay, hindi po niya tayo pababayaan. Amen? Kaya I hope na itong maikling mensahe na ating pong napagsasaluhan sa pong ito po ay makapagdagdag ng kaalaman para sa bawat isa sa atin. Kaya maraming salamat sa bawat isa sa inyo at purihin natin ang Panginoon.